Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta kayong lahat? Matagal nyo na akong taga-pakinig at madalas akong magkomento sa mga istoryang ina-upload ninyo. Kaya eto, na-inspired naman ako para i-share ko sa inyo ang aking naging karanasan. Isang hindi makakalimutang kababalaghan. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rojun. Bago ninyo ako makitang naka-ID at decor bata, minsan sa bagong building namin sa BGC, dumaan muna ako sa butas ng karayom. Ako ay isang simpleng probinsyano galing sa Quezon. Lumuwas ako ng Maynila na ang baon lang ay isang lumang backpack, 2 pirasong maong at matinding pangarap na hindi na lang puro pansit kanton ang kakainin ko sa gabi. Ang totoo niyan, unang salta ko rito, kung ano-anong racket na ang pinasok ko sa Maynila. Naging sales clerk ako sa isang mall sa Cubao. Alam niyo yung feeling na nakatayo ka ng 8 oras, bawal sumandal at kailangang laging nakangiti kahit na sobrang hapdi na ng talampakan mo. Yun ang buhay ko noon. Tapos ay naging waiter din ako sa isang fast food chain. Doon ko natutunan yung bilis ng kamay. Yung tipong habang nagbubura ka ng lamesa, may nagreklamo na agad na kulang yung gravy nila. Sanay ako sa pagod. Sanay ako sa puyat. Pero habang tumatagal ay nare-realize ko na hindi sapat ang sipag lamang kung ang sahod mo ay sapat lang pambayad sa upa ng boarding house na kasing laki pa ng banyo. Ang pangarap ko talaga ay maging manunulat. Mahilig akong gumawa ng maikling kwento o script para sa mga dula. Pero sa realidad ng buhay, ang pagsusulat ay hindi laging nakakapuno ng sikmura. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, Rojun, kailangan mo ng trabahong may aircon at medyo malaki ang offer. Doon ko sinubukan ang swerte ko sa BPO. Bago itong kumpanya namin ngayon, galing ako sa isang maliit na call center sa Makati. Rent a floor lang sila sa isang medyo lumang building na amoy anay at laging sira ang elevator. Ang hirap magtrabaho doon. Isipin mo kaming mga agent. Dikit-dikit ang mga station. Kapag nagsasalita ang katabi mo ay naririnig ng customer ko. Tapos yung CR ay laging barado. Yun yung mga panahon na kahit gustong gusto mo nang mag-resign ay hindi mo magawa. Kasi wala ka namang lilipatan. Hanggang sa dumating ang balita, may bagong kumpanya na nag-hire para sa isang pioneering account sa BGC. Nung natanggap ako ay halos maiyak ako sa tuwa. BGC man, ibang vibe doon. Malinis ang kalsada. Maraming ilaw at higit sa lahat ay yung building na lilipatan namin ay bagong gawa talaga. Ang sabi nila ay state of the art. Nung unang beses naming binisita yung site para sa orientation ay sobrang lawak. Ang sasarap upuan ng mga bagong ergonomic chairs at yung mga PC ay latest model. Pero bilang isang agent na sanay sa siksikang office ay medyo nanibago ako sa laki ng floor area. Isang buong palapag para sa iilang team lamang yon. Sabi ko sa sarili ko noon ay Rojun, eto na yon.
dito na magbabago ang takbo ng buhay mo. Wala nang amoy anay na office, wala nang baradong CR. Excited ako. Pero sa totoo lang ay may kaunting kaba rin kasi nga dahil bago ang building, kami pa lang talaga ang tao at maraming area ang madilim pa. Maraming sulok ang hindi pa nalalakaran. At bilang isang taong mahilig sa mga kwento, alam ko na ang mga ganitong kalawak at katahimik na lugar ay may sariling mga kwento ring itinatago. Hindi ko lang akalain na sa unang linggo ko pa lamang makikilala ko na ang permanent employee na hindi na mag-resign sa building na ito. Papadudot natatandaan ko pa ang araw na yon. First day ng training namin sa 12th floor. Baga akong dumating kasi ayaw kong mapahiya sa bago naming trader. Alam mo naman sa BPO yung attendance is a must at parang batas na nakasulat sa bato. Pagpasok ko sa lobby, sinalubong ako ng sobrang lamig ni aircon. Wala pang masyadong tao sa lobby. Guards lang at ilang construction workers na nagliligpit ng mga natirang gamit sa kabilang site. Dumiretso ko sa elevator bay. Dito ako medyo napawaw kasi bago yung system nila. Wala yung lumang buttons na pipindutin mo sa loob ng lift. Sa labas pa lamang ay may parang malaking tablet o touch screen panel na doon mo pipiliin kung saang floor ka pupunta. Pinindot ko yung number 12. Pagka-press ko, lumabas sa screen ang lift C. Eksakto paglingon ko sa kanan, bumukas kaagad yung pinto ng lift C. Parang hinihintay talaga ako. Alam mo yon, pero pagbukas ng pinto ay hindi pala ako solo. May isang lalaki nang nakatayo sa loob, bandang likuran malapit sa sulok. Napatingin ako sa kanya hindi dahil sa masama ang tingin ko, kundi dahil sa suot niya. Sa ganitong klase ng high-end na building sa BGC, asahan mo ng lahat ng tao, naka-slacks, naka-blazer o kahit man lang maayos na polo shirt, pero si kuya ay parang galing lang sa kanto. Medyo malaki ang katawan niya, mataba na pabilog ang muka. Naka-oversize na t-shirt na puti pero medyo yellowish na yung kulay. Yung parang luma na. At ang pinaka-stand out sa lahat yung elephant pants niya. Alam mo yung maluwag na pantalon na may mga batik na madalas suot ng mga turista sa Boracay. Yun ang suot niya. Nakasalaman din siya na makapal at parang pang IT o gamer. Good morning po, bati ko sa kanya habang pumapasok ako. Siyempre kailangan maging friendly. Baka supervisor pala ito kaya ay big boss na nagpapakumbaba lamang, hindi ba? Pero hindi siya sumagot. Hindi man lang siya tumango o tumingin sa akin. Nakatitig lamang siya ng diretso sa pinto ng elevator. Medyo awkward kaya tumayo na lamang ako sa harapan niya, malapit sa may pintuan. Tiningnan ko yung digital display sa gilid ng pintuan. Yung listahan kung saan floors titigil ang lift. 12 lang ang nakasulat. Ibig sabihin ay doon din siya pupunta. Naisip ko noon na baka IT to. Sila naman madalas ang hindi mahigpit sa dress code basta maayos ang trabaho. Habang paakyat kami ay napansin ko ang katahimikan. Sobrang tahimik. Alam mo yung elevator na bago? Halos hindi mo marinig yung huni ng makina o yung hangin ng aircon sa loob. Pero ang mas nakapagtataka, hindi ko rin marinig yung paghinga ng kasabay ko. Alam mo yung feeling na may tao sa likod mo pero parang wala siyang presensya. Yung hangin sa loob ng lift biglang bumigat. Parang naging siksik yung pakiramdam kahit dalawa lamang kami. Tagal ding ma-set up ng building, no? Sinubukan ko ulit mag-small talk para lang mawala yung kaba ko. Wala pa rin kibo, nakatayo lamang siya doon at parang estatwa. Bumukas ang pinto sa 12th floor, nauna akong lumabas. Paghakbang ko sa labas, lumingon ako saglit para tignan kung susunod siya. Pero nandun pa rin siya nakatayo sa sulok ng elevator, nakatitig pa rin sa kawalan. "Sir, 12 na po," sabi ko sa kanya. Baka kasi nakatulog nang nakatayo o malalim ang iniisip. Pero bago pa man siya makasagot o bago pa siya gumalaw, unti-unti nang sumarado ang pinto. Ang nakapagtataka dito sa system ng building namin, kapag hindi ka lumabas
at gusto mong pumunta sa ibang floor kailangan mong lumabas talaga kasi wala ngang buttons sa loob. Pero nung sumara ang pinto, nakita ko sa indicator sa labas na nanatili lang ang lift sa 12. Hindi siya bumaba. Hindi siya umakyat. Nandun lamang siya. Napatayo ako sa harapan ng pinto ng ilang segundo at naisip ko na anong ginagawa noon doon. Trip niya lang na magstay sa loob. Hindi ko na lang pinansin muna, Papa Dudut. Baka lang talaga may inaantay siyang tawag o may tinitingnan sa signal ng phone niya. Naglakad na ako papasok sa floor namin. Hindi ko alam na yung nakita ko sa lift ay preview pa lamang ng mas nakakatakot na eksena sa loob ng madilim naming opisina. Samantala, Papa Dudut, pagtalikod ko sa elevator, hinarap ko yung glass door ng office namin. Kailangan mo pang itap yung ID mo para bumukas yung magnetic lock. Pagbukas ng pintuan ay sumalubong sa akin ang isang malawak at madilim na espasyo. Dahil green building daw itong bago naming lilipatan, ang mga ilaw ay naka-motion sensor. Tipid sa kuryente, hindi ba? Pero sa sitwasyon ko noon ay parang hindi siya magandang ideya. Isipin mo ang haba ng floor, parang isang malaking football field na puno ng mga cubicles at dahil sa dulo pa yung training room kailangan kong lakarin yung kahabaan ng floor na ako lamang mag-isa. Huminga ako ng malalim at nagsimulang maglakad. Bumukas yung unang set ng LED lights sa tapat ko. Sobrang puti at sobrang liwanag at yung tipong masakit sa mata dahil galing ako sa dilim. Paghakbang ko ulit ng mga 3 metro, bumukas yung susunod na set. Pero yung nasa likuran ko ay namamatay din agad pagkalampas ko. Para kung nasa horror movie, ang naririnig ko lang ay yung tunog ng sapatos ko sa bagong carpet at yung mahinang ugong ng central aircon. Habang naglalakad ako, patingin-tingin ako sa kaliwat kanan, ang daming workstations na wala pang gamit. Yung mga upuan maayos na nakahilera. Yung mga monitor lahat ay nakatalikod sa akin. Pagdating ko sa gitna bandang bay number 4, bigla kong napatigil. Sa periphery ng mata ko, may napansin akong kakaibang liwanag. Hindi galing sa itaas kundi galing sa baba sa isa sa mga cubicles. Dahan-dahan akong nilingon yon. Napatigil ang tibok ng puso ko. May isang computer na bukas. Yung screen ay nasa Windows login page. Kaya nagbubuga ito ng asul at puting liwanag at sa harapan ng computer ay may taong nakaupo. Siya ulit yung lalaki na kasabay ko sa elevator. Naka-elephant pants pa rin siya. At yung oversized shirt niyang madilaw-dilaw ay kitang-kita sa liwanag ng monitor. Nakatalikod siya sa akin ng bahagya pero kitang-kita ko ang profile ng mukha niya dahil sa makapal na salamin na nagre-reflect ng liwanag ng screen na suot niya. Pero ito ang nagpatayo ng balahibo ko ng husto. Patay ang ilaw sa mismong pwesto niya. Isipin mo, Papa Dudut, yung sensor light sa building na ito. Kahit kaunting galaw mo lang, kahit lumingon ka lang o itaas mo yung kamay mo para mag-unat, dapat ay bubukas yung ilaw sa itaas mo. Pero siya ay nakaupo lang siya doon. Parang hindi nga humihinga. Parang hindi man lang kumikislap yung mga mata sa harapan ng monitor. Sir, IT po ba kayo? Lakas loob kong tinanong at medyo nanginginig pa ang boses ko. Walang sagot. Hindi siya lumingon at hindi man lang gumagalaw ang mga balikat niya. Ang nakikita ko lang ay yung refleksyon ng login screen sa salamin niya. Parang wala siyang naririnig. Sa sobrang kaba ko ay hindi ko na hinintay na sumagot siya. Binilisan ko ang lakad ko. Halos tumakbo na ako. Habang isa-isang bumubukas yung mga ilaw sa dadaanan ko at mabilis na namamatay sa likuran ko. Pakiramdam ko kapag lumilingon ako ay nandun na siya sa likuran ko. Nung malapit na ako sa pintuan ng training room sa dulo, lumingon ako saglit sa huling pagkakataon. Madilim na ulit sa Bay 4, patay na yung monitor. Wala na yung asul na liwanag.
Wala na ring anino ng tao. Pumasok ako sa training room na pawis kahit na sobrang lamig ng aircon. Nandun na si Miss Karen, inaayos yung projector niya. Tumingin siya sa akin at nagtataka siguro kung bakit parang hinahabol ako ng aso. "O Rojun, bakit hingal na hingal ka? Nakalimutan ka ba sa ibaba?" Tanong niya. Umayos ako ng tayo at sumandal sa pader. "Ma'am, may tao na ba talaga sa labas yung bandang Bay 4? Umiling si Miss Karen habang tinitingnan yung attendance sheet. "Wala pa, Rojun, tayo pa lang ang may access dito sa 12th floor. Bakit mo natanong?" "May nakita kasi akong lalaki, IT yata. Nakaupo sa harapan ng PC," ang sabi ko. Tumigil si Miss Karen sa ginagawa niya at tumingin sa akin ng diretsyo. "Rojun, imposible yon. Lahat ng IT team nasa Makati pa. Tinatapos yung inventory next week. Next week pa ang punta nila rito para reactivate yung mga workstation sa labas." Sigurado ka ba sa nakita mo?" Hindi na ako nakasagot pa, umupo na lamang ako sa isang sulok. Pero yung imahe ng lalaking naka-elephant pants na nakatitig sa monitor sa gitna ng dilim ay hindi na nawala sa isipan ko buong araw. Papadudot buong gabi akong hindi nakatulog ng maayos pagkatapos ng shift na yon. Alam mo yung feeling na kahit nakapikit ka ay nakikita mo pa rin ang asul na liwanag ng monitor sa gitna ng dilim. Paulit-ulit sa utak ko yung itsura ng lalaki, yung elephant pants niya, yung makapal na salamin at yung pagiging estatwa niya sa harapan ng computer. Kinabukasan pumasok ako ng mas maaga pero ang totoo ay ayaw ko sanang pumasok. Pero kailangan ko, probationary pa lamang ako, bawal mag-absent. Pagdating ko sa 12th floor, nandun si Miss Karen sa training room. Pero hindi siya nag-aayos ng slides gaya ng dati. Nakaupo lang siya, nakatingin sa labas ng bintana at parang may malalim na iniisip. "Good morning, ma'am," bati ko. Medyo pilit yung ngiti ko kasi gusto ko lang talagang lumipas yung araw. Tumingin siya sa akin at hindi siya ngumiti. "Rojun, butit dumating ka na. Maupo ka muna rito sa harapan, may itatanong lang ako sa iyo." Kinabahan ako. Akala ko may nagawa akong mali sa assessment kahapon. "Bakit po, ma'am? May problem po ba sa stats ko?" Hindi tungkol sa trabaho," sabi niya habang nilalapit yung upuan niya sa akin. "Tungkol dun sa nakita mo kahapon sa B4. Naalala mo ba yung description mo sa kanya? Yung sinabi mong matabang lalaki na naka-elephant pants?" Tumango ako. "Opo, ma'am. Hindi ko makakalimutan yon. Sobrang weird kasi ng suot niya. Para sa isang office. Tapos yung salamin niya ang kapal." "Bakit po? Nahuli niyo na po ba sa CCTV?" Bumuntong hininga siya. Nilabas niya yung cellphone niya at may hinalungkat sa gallery. "Wala pang CCTV doon sa area na yon. Rojun, kagagawa pa lang ng floor, diba? Pero kagabi, hindi ako mapakali sa kwento mo." Tinanong ko yung mga datihang IT sa Makati kung may kakilala silang ganon ang description. Iniharap niya sa akin ang screen ng phone niya. "Eto ba siya?" Papadudot parang binuhusan ako ng yelo. Yung picture ay kuha sa isang pantry. Parang may birthday celebration. Sa gitna ng mga taong nakangiti may isang lalaking mataba, nakasalamin at nakasuot ng pamilyar na oversized shirt. Hindi mo man kita yung baba niya sa picture, alam mong siya yon. Yung mata niya, yung buhok niya eksaktong-eksakto. "Siya nga, ma'am, yan na yan." Siya yung nakita ko sa elevator at sa workstation. Sabi ko na nga ba, IT siya. Employee ba natin siya? Bakit nandun siya sa dilim kahapon? Dire-diretso kong tanong. Hindi sumagot kaagad si Miss Karen, nakatitig lamang siya sa picture. "Rojun, makinig ka ng maayos. Siya si Joven. Siya ang lead IT specialist na naka-assign dito sa BGC building bago tayo lumipat. Siya ang literal na nag-set up ng network, naglatag ng mga kable at nag-configure ng PC dito sa 12th floor. Nasa na po siya? Bakit hindi siya sumasagot nung kinausap ko?" Dito na nanginig ang boses ni Miss Karen. "Patay na si Joven, Rojun, nung nakaraang buwan lang. Natagpuan siya ng guard dito sa floor na ito. Madaling araw.
Inatake siya sa puso sa sobrang pagod. Sabi ng mga katrabaho niya halos 3 araw na siyang hindi umuwi noon para lamang masiguradong stable ang network bago mag-move in ang mga agents. Napatulala ako. Pero ma'am, nakasabay ko siya sa elevator. Tapos nakita ko nga siyang nakaupo dun. Ito pa ang nakakatakot. Pagpapatuloy ni Miss Karen. Nung natagpuan siya ng guard, alam mo ba kung ano ang suot niya? Naka-elephant pants siya at yung paborito niyang oversized shirt. Sabi ng pamilya niya yun daw ang suot niya kapag kailangan niya mag-overtime ng matindi kasi komportable raw yun. Nakaramdam ako ng pangangatog ng tuhod ko. Ibig sabihin, yung lalaking binati ko sa elevator, yung lalaking inisip kong weird lang ang forma, ay isang taong 3 linggo na palang nakalibing. Kaya pala, bulong ko. Kaya pala ano? Tanong ni Miss Karen. Kaya pala nung nasa elevator kami, pinindot ko yung 12 pero pagpasok ko nandun na siya. Tapos nung lumabas ako hindi siya sumunod. Kasi doon na talaga ang hantungan niya. Hindi na siya alis sa 12th floor. Nanahimik kaming dalawa sa loob ng training room. Yung lamig ng aircon ay parang naging mas masakit pa sa balat. Napatingin ako sa pintuan. Naisip ko na kailangan ko muling dumaan sa Bay 4 mamaya paglabas ko. Paano kung nandoon pa rin siya? Paano kung lumingon na siya sa akin sa pagkakataong ito? Rojun, tawag ni Miss Karen. Huwag kang matatakot. Sabi ng ibang IT na nakakakilala sa kanya, napakabait daw ni Joven. Sobrang dedicated sa trabaho. Siguro gusto lang niyang masigurado na maayos ang lahat para sa atin. Gusto kong maniwala kay Miss Karen pero iba yung takot kapag alam mo yung nakasabay mo sa elevator ay hindi na pala humihinga. Isang buwan na siyang log out sa mundo pero bakit hanggang ngayon ay naka-log in pa rin siya sa 12th floor? Samantala matapos ang usapan namin ni Miss Karen ay hindi na ako nakapag-focus pa sa trabaho. Kahit na anong paliwanag niya tungkol sa metrics, AHT at customer satisfaction. Ang nasa isipan ko lang ay yung lalaking naka-elephant pants sa labas ng pintuan namin. Pakiramdam ko bawat segundo na lumilipas may nakatingin sa akin mula sa madilim na bahagi ng floor. Nang mag-uwi na bandang alas 7 ng gabi kailangan ko nang harapin ang takot ko. Sabay kaming lumabas ng mga kaklase ko sa training. Dahil marami kami maingay, nagtatawanan sila, nagpaplanong kumain sa labas pagbaba sa BGC. Pero ako heto naninigas ang balikat habang naglalakad sa mahabang hallway. Dahil marami kaming naglalakad halos lahat ng sensor lights sa floor ay sabay-sabay na bumukas. Akala ko mababawasan yung takot ko dahil maliwanag na. Pero lalo lang akong kinabahan. Isipin mo na mag-isa lamang ako. Alam ko kung nasaan ang dilim. Ngayon sa sobrang liwanag, natatakot ako sa kung ano ang pwedeng makita sa bawat sulok. Pagdating namin sa B4 ay napatigil ako. Napansin siguro ng kasama ko na si Mark na nahuli ako sa paglalakad. Ay Rojun, nangyari sa'yo? Tara na, baka maunahan tayo sa elevator. Aya ni Mark. Wait lang, sabi ko. Lumingon ako sa workstation kung saan ko siya nakita kahapon. Ngayon dahil maliwanag na ang lahat, kitang-kita ko na ang table. Walang tao, walang nakaupong matabang lalaki. Pero may kakaiba. Ang computer na ginamit niya kahapon, yung tanging bukas sa gitna ng dilim ay maayos na naka-shutdown ngayon. Pero sa gitna ng black screen ng monitor ay may nakadikit na maliit na dilaw na sticky note. Dahan-dahan akong lumapit kahit na tinatawag na ako ng kasama ko. Kinilabutan ako habang papalapit ako. Yung temperature sa paligid ng table na yon ay mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng office. Parang may invisible na wall na yellow sa paligid ng upuan. Binasa ko ang nakasulat sa note, hindi ito sulat ng isang taong nagmamadali. Napakalinis ng pagkakasulat gamit ang isang itim na marker. Network stable, ready for operations. J. Sa ibaba ng note may maliit na drawing, isang caricature ng isang mukhang bilugan. Nakasuot ng makapal na salamin at may malapad na ngiti. Napalunok ako.
Tumingin ako sa paligid sigurado kung wala pang IT na pumapasok dito simula kagabi. Sabi ni Miss Karen next week pa sila aakyat dito para sa final activation. So sino ang nagdikit nito? At paano niya nalamang stable ang network kung hindi pa naman kami nag-o-operate? Rojun, ano ba? Para kang tanga dyan sa tapat ng PC. Sigaw ni Mark mula sa malayo. Andiyan na. Sagot ko bago ako tumalikod. Bumulong ako ng mahina. Salamat Oven. Salamat sa pag-aayos ng lahat. Ewan ko kung guni-guni ko lang pero pagkasabi ko noon ay naramdaman kong biglang uminit ang hangin sa likuran ko. Parang may huminga ng malalim malapit sa tenga ko. Hindi siya nakakatakot na hangin. Parang buntong hininga ng isang taong sa wakas ay natapos na sa napakahabang shift. Simula ng araw na yon ay naging maayos na ang operations namin sa 12th floor. Walang nagiging problema sa internet. Walang nagahang na PC. At laging mabilis ang log-in namin. Sabi ng management ang galing daw noong pagkakaset up ng system. Ako naman ay napapangiti na lamang. Alam ko kasi kung sino ang huling nag-check niyan. Pero hanggang ngayon papadudot, kahit magdadalawang taon na ako sa kumpanya, may isang bagay na hindi nagbabago kapag kailangan kong mag-overtime at ako lang ang huling tao sa floor. Minsan ay biglang namamatay ang mga sensor lights dahil hindi ako gumagalaw sa upuan ko. Dati tatakbo ako sa takot pero ngayon kapag nangyayari yon, tumitigil lamang ako sa pagtatype. Pinakikinggan ko yung katahimikan at sa gitna ng dilim ay minsan ay maririnig ko ang mahihinang tunog ng mouse na nag-click sa dulo ng Bay 4 at ang anino ng isang lalaking naka-elephant pants na masayang nagbabantay sa amin. Hindi siya multo na dapat katakutan. Isa lang siyang kasamahan sa trabaho na kahit nawala na sa payroll ay hinding-hindi magla-log out sa pwesto niya. Isa siyang permanent employee sa kumpanya. Isang permanent ghost employee. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Alam kong simpleng horror story lamang ito. Pero totoo ito at talagang naranasan ko at sana po ay mapili ninyo ang itampok sa Papadudot Stories. Abangan ko po ito. Muli maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rojun. Maraming salamat kay Rojun sa pag-share mo ng iyong totoong kwento at karanasan sa ating programa. Mga ka-online, ang pangunahing aral na mapupulot po sa kwento ni Rojun at ni Joven ay ang kahalagahan ng pagpapahalaga at pagpapakasakit at dedikasyon ng mga taong nasa likod ng ating kaginhawahan. Madalas tayong pumasok sa isang maayos na opisina, gumamit ng mabilis na internet, umaupo sa komportableng silya nang hindi naiisip na may mga taong nagpuyat, napagod at sa kaso ni Joven ay nag-alay pa ng buhay niya para lamang masiguradong maayos ang lahat para sa atin. Pinapaalalahanan po tayo nito ng bawat pasilidad na tinatamasa natin ay bunga ng pawis ng iba. Kaya nararapat lamang na ibigay natin ang respeto at pagkilala sa kanilang kontribusyon, kilala man natin sila o hindi. Bukod dito, tinuturo rin ng kwento ang balanse sa pagitan ng trabaho at sariling kalusugan. Bagamat kahanga-hanga ang dedikasyon ni Joven, ang kanyang napaagang pagpanaw ay isang babala ng ating katawan ay may mga limitasyon at hindi dapat nating isakripisyo ng sagaran para sa isang kumpanya. Sa huli, ang pinapakita ng kwentong ito ng pagtulong at malasakit sa kapwa ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang presensya ni Joven ay nagsilbing gabay at proteksyon na nagpapaalala kay Rojun ng paggawa ng mabuti at pagiging tapat sa tungkulin ay nag-iiwan ng isang markang hinding-hindi mabubura ng panahon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po